Magandang hapon po, magandang araw po sa ating mga kasamahang tangkero, no? At magandang hapon din po sa ating mga mahal na suki. Itong muli si Katuring nagbabalik. At dahil ngayon po ay taong 2024, January na naman po. Ito po yung buwan ng ika nga ay pagsusumite ng ating mga renewal of requirements, renewal of our licenses. Yan. Kanya mababasa po natin sa ating pong group ang mga ika nga rantings na naman, no, ng ating mga kasamahang tangkero sa grupo, no? Ayan, at hindi pa raw nakakabawi. Andyan na yung mga sama pa rin ang loob nila. Okay, andyan yung kanilang hinaing, no? Andyan yung kanilang mga karaingan, no, sa Department of Energy. Andyan pa rin yung kanilang grads kay Arnel T dahil sa pagkakapasa nga ng Republic Act 11592. Okay, nandyan yung sakit sa ulo na naman ng mga paglalabas na naman ng kapital. Mabuti na't mabuti kung naipon po natin yung pong pambayad po ng business permit. Mahina na naman dyan ang magkano na naman ba, hindi ko na maalala nung nirenew ko yung aking business permit sa Caloocan. Pumapalo yata ng 12,000 to 15,000. Hindi ko po maalala. I'm sorry, no? Hindi ko maalala. At ngayon ay bali pangalawang outlet natin ito. Magre-renew na rin po tayo. Kailan lang po natin to napalisensyahan nung August lang. At ngayon ay magre-renew na naman po tayo. Sa ayaw at sa gusto natin, kailangan po nating tumalima. At gumawa na lang po tayo. At alam natin na ang mga kasamahan nating tangkero ngayon ay abalang-abala na naman sa kanilang mga estratehiya, no, kung paano mag-survive sa ating negosyo po ngayon dito sa ating pag-LPG. Matira ang matibay po ngayon dahil kung maninindigan ka sa tama, maninindigan ka na sumunod sa itinatadhana ng mga pamantayan alinsunod po sa Republic Act 11592, talagang hihikain ka, talagang duduguin ka, no? Paano gagawin mong ipunin ang mga gastusin na naman para sa pagre-renew ng business permit. At hindi lamang po yan, siyempre yung pong ating mga bayarin sa BIR, inaayos na ni Mrs. yung aming sa BIR. Advantage po dahil kahit pa paano si Mrs. bago po tayo pumasok dito sa negosyong ito ay may na po siya, no? Long experience in the processing of BIR. Hindi nga lang sa ganitong nature ng business. She was before in a corporate company, nasa security siya dati, no? Sa training school siya dati, and then afterwards siyempre sa accounting pa rin, and then napunta siya sa manufacturing, so sa accounting pa rin. And lastly yata dito sa ating sa aming sariling business, so siya ang nag-aayos dyan. So nakikita ko si Mrs. talagang ay bugbog sarado rin, sa totoo lang, no? Bugbog sarado.
tayo si catering hindi po sanay sa ganyang klase ng sistema ng masyadong detalyado. Tayo since sa atin po itong business na ito, hindi ko ino-observe yung ibang mga tawag nito, yung mga detalye, mga paraan sa pag-manage ng isang business. Ang sa akin ay alam ko na tama yung benta ko. Alam ko yung bilang ng tangke ko. Pero yung mga inventory process na dapat nating i-observe, hindi ko gaano yun. Ino-observe ko lamang yan, ini-implement ko lamang yan mandatorily pagka ibang tao ang hawak. For instance, may rider. Siyempre, na kailangan natin magsagawa ng inventory ng mga tangke, ng ating mga accessories o yung ancillary parts na tinatawag. So, yan, i-observe po natin yan. I-observe natin yung pagbalansin ng cash. Pero pag sa akin yan, wala nang balanse. Basta hawak ko yung kaha. Walang ibang ang hawak yan kundi ako. Ang gagawin ko lang, sila, alam nila paano nila i-ascertain yung yung kanilang kinita, no? As against doon sa remaining inventory items. Sa akin hindi, no? Dahil sa akin basta alam ko na ang lahat ng benta nilagay ko diyan. Kapag may binili ako, isusulat ko lang, o minsan pwedeng konti lang yung binili ko, tapos paano ko malalaman kung magkano kinita? Well, magkano pa yung puhunan, magkano yung pagkakabenta, yung difference nun, yun ang kita. So sa buong maghapon, minsan na-short tayo, hindi lumalabas, wala tayong kita, pero nakakapagbayad tayo ng rider at saka renta. But siyempre hindi lang naman rider at saka renta ang ating mga bayarin. Nandiyan kang nagpa-vulcanize, nandiyan kang bumili ng merienda, bumili ng lunch, okay? Nandiyan kang nagpagas, iba-iba pang mga gastusin na kapaloob sa ating operasyon. So pagsasama-samahin ko na yun sa kanila bilang sila practitioner sa accounting, may mga terminology silang ginagamit. Sa akin hindi. Lahat ng pera na labas sa puhunan at sa kita, yun po ay gastusin. Basta lahat ginastos ko lahat yan, kahit yan ay renta, kahit yan ay binayad sa rider, lahat yan. Basta ang importante sa akin, makita ko kung magkano yung kinita ko. Ayan. So siyempre nakakatuwa dahil hindi sa lahat ng araw, hindi sa lahat ng pagkakataon ay kumikita po tayo, no? Kaya ganoon pa man sa mga susunod na araw, maano naman ho natin, makikita naman ho natin na nabawi, lumabas yung pong yung lugi natin, pagkalugi natin sa unang, pangalawang araw. Sa susunod na mga araw, pwedeng sabihin natin sa susunod na linggo, mamaya ay nababawi niya yun kasi nag-accumulate yun yung short ko halimbawa ngayon ay let's say 200, yung short ko, idadagdag ko yun bilang bahagi ng aking expenses. Ito, binabahagi lang ni catering kung paano natin personally minamanage yung ating LPG business. Okay, so but that is a different thing when somebody takes in, kapag halimbawa ibang tao naman ang magmamanage halimbawa sa ating shop. So for instance ay sabi nga natin yung anak ko o kaya yung rider o etc. So doon ipapa-implement natin yung at least not necessarily na 100% proper, but at least yung talagang properly monitored and inventoried yung pong cash din at the same time yung mga items.
So napagkukwentuhan po natin ngayong 2024, ngayong January. Ngayon po ay talagang sumasakit na naman po ang ulo ng mga maraming kasamahan natin, lalong-lalo na yung hindi pa nakapag-ipon talaga ng kanilang pambili o pambayad ng kanilang pagre-renew ng mga business permit. At marami dyan nag-iisip kung magre-renew pa ba o hindi na, o babalik sa dating gawi. Nasa sa inyo pa rin po yan, no? Prinsipyo yan po, prinsipyo nyo yan, sa inyo yan, kung kayo po ay babalik sa dating gawi, no? Dahil alam naman natin marami pa rin marami sa atin ang siyempre hindi lang disappointed, kundi sabihin na natin na dismayado. Ganun pa rin yun, no? Ang ibig sabihin nun hindi tayo, marami pa rin hindi believe diyan sa Republic Act 11592 na yan, dahil sa level natin bilang mga outlet, ina-expect natin na wala na nga dapat yung mga generic na yan, dahil kinakailangan lahat yan either na requalify na o na subject for scrappage itong pong mga generic na ito. But since nakikita natin marami, dahil marami pa rin customer talaga hanggang ngayon bulag, nagbibingi-bingihan at manhid at sinasadya na ayaw talagang palitan yung kanilang mga tangke, dahil kapwa sila nakikipag laro doon sa industriya, dahil itong mga kasamahan natin ngaw-ngaw na marami pa rin sinasabing generic, hanggat hindi nawawala yung mga tangkero na yan na nagbebenta pa rin ng generic, hindi mo pa rin mapupwersa itong mga karinderya o mga customers na palitan yung kanilang tangke, no? Simply because dahil hindi naman sila masaya, hindi willing na ma-charge sila o bumili sila ng panibago, whereas na meron pa naman tong mga generic na ito na marami pa rin namang tangkero na nagbebenta. Diba? Sinisisi bakit marami pa rin nagbebenta, dahil marami pa rin mga planta na tinatanggap pa rin itong mga generic na ito na nakasingit-singit sa mga truck ng mga haulers na ito. Kaya marami pa rin mga hauler dealer na kanilang mga suki ay wala pa rin mga lisensya, but for the interest of business profit, for the interest of kita, hindi nila mabitaw-bitawan itong mga outlet na ito. So ayan po ang mga katotohanan dyan kung bakit hanggang ngayon hindi nawawala yung mga yan. Dahil ikaw si hauler, pinakikinabangan mo rin yung outlet na yan na nagtitinda malakas ang loob dahil hindi naman talaga alam mo itong ginawa itong 11592, dahil kulang naman sila ng implementing mechanism. Kulang, diba? Hanggang doon lang sila sa planta. Meron nun mga retailer, mga outlet, mangilan-ngilan. So hindi siya nagiging walang burst effect sa players, no? Na andyan na yung mga DOE, andyan yung mga inspector. Wala, nakikita lang natin itong mga participating members na nag-join sa mga task force na yan para tiyakin lang na itong si Catering ay may lisensya, na nagbebenta ng sule, ng Petron na may lisensya, o baka may binibenta kang ibang other brand. So walang chilling effect, walang scary movie effect, walang scary movie effect. So kinakailangan talaga maramdaman at makita at maipublish if necessary to be on a daily basis, ma-publish yan na talagang itong si ganito ay nahuli, etc.
Yun sinasabi, hindi dahil masaya tayo na mapaghuhuli sila. Yun ay para mabigyan nila ng saysay at mabigyan nila ng buhay itong sinasabi nila na Republic Act 11592. Otherwise wala, just as the same. Kanya nakita mo talagang truck pa rin dyan, makikita mo dyan, may kilala dyan sa Valenzuela, may advance party pa rin daw dyan, kahit na at sa may mga ibang mga refilling plant na may brand na tumatanggap pa rin ng generics mula sa kanilang mga lehitimong dealer. Ikaw ba naman ang tambakan dyan ng 1 tonelada? 20 tons. Ilang truck na generic. Saan? Diba? Di ang laking kita ng refilling plant yun. Tatanggihan mo yun. Ito naman si outlet. Sayang naman yun. Imagine mo, nakaka-15 siya, nakaka-20 siya, nakaka-10 siya na generic. Wala namang problema. Meron din siyang good, meron siyang standard, meron siyang mga branded. Then at the same time, nagbebenta siya ng generic. Kesa naman makipagpukpukan siya ng bayag sa isang customer, na sasabihin niya, palitan nyo na po yung tangke ninyo. Bakit magiging kontrabida ako, sabi ni outlet? Di sa halip, ibigay ko ang kanyang kaligayahan, magbenta pa rin ako ng generic, at least mga 10 tangke na pinaikot. Yan po ang katotohanan. Kanya nakikita natin yan na papunta parot pa rito ang mga generic pa rin na binibenta ng mga tangke, no? So ngayon, kung kailan mawawala yan, nakadepende talaga yan sa kung gaanong kasinsero itong Department of Energy para ipatupad ito, not only from the doon sa refilling plant but down to retailing outlets, no? So, pasalamat na lang tayong mga legal kahit pa paano. May mga brand companies na paminsan-minsan nagpapakandak ng mga raid, bunga ng kanilang mga intelligence gathering report na natatanggap nila mula sa kanilang mga ahente at sa iba't ibang mga player, no, na nagsusumbong. Nakakapagdulot yan ng kahit pa paano takot sa ibang makasamahan nating player. Pero yung bilis po na ang magiging implementasyon, anong taon na ho ngayon, kailan ba napirmahan yan? 2021, 2024 na ho ngayon, 22, 23, 24. So we expect na ito pong mga generic na ito, sabi nga, wala na, mawawala na, no? Kaya lang, mawawala na nga itong generic na ito. May mga lumalabas po ng mga brand na alam naman natin na ginagamit as substitute nitong generic na kunwari may brand na pero wala naman siyang control doon sa pag-refill ng kanyang tangke. Sa halip, talagang lantaran na ito binibenta niya for the purpose na ma-proliferate ito pong brand na ito. Then ito yung ginagamit ng mga kasamahan natin, mga nagsisimula para pakarga ng paulit-ulit na ang in effect ay nawawalan din ng control itong DTI and Department of Energy at itong brand na ito to maintain yung physical condition ng mga tangke. Which is yan yung primary reason and primary purpose na ma-maintain natin itong standard na kondisyon ng mga tangke. Dahil nga na rin sa sinasabi nga natin yung kapakanan at kaligtasan ng mga end users. Ngayon, anong magagawa natin? Katulad ni Catherine, hanggang sa magkamisan, talagang naikipagdebate po tayo sa mga customer na matagal na hindi man lang ito in-educate ng mga outlet, no?
Dahil lang akala nila kung binilog na yung collar, pasok na sa standard at pasok na sa 11592. Binilog nga, wala naman tatak, o di generic pa rin yun. Di ba? Talagang pag sinabing order siya, MGAS, branded na nga yung tangke niya, MGAS pa rin ang sinasabi. So, sinasamahan po natin ito ng ating pag-educate sa kanila. Ito ay para hindi naman mawala sa kanila yung tangke nila. Na sa pagpasok ng 11592 na ito, mahalaga na maingatan nila yung kanilang mga branded na tangke. For instance, Solane, Petron, Regasco, Fiesta Gas, and other known brand na umiikot po sa area ninyo. Dahil marami pong mapagsamantala na at marami tayong makasamahan na talagang tamang magbenta lang at hindi nila ini-explore yung business, na doon pala ay marami din po tayong matututunan na pwede nating maibahagi sa ating mga suki, sa ating mga customer. So, ulit, sabi nga natin, nasa sa tao na rin po yan, nasa sa atin na rin po yan kung tayo po ay babalik sa pagiging illegal. At kung ikaw ay handa na makipagpatintero pa rin sa mga taga Department of Energy, at kung masaya ka na wala ka nang minomonitor kundi yung movement ng mga DO inspecting team, wala ka minomonitor kundi ang mga movement ng ibang mga brand na kliyente ng mga brand na tumitingin ng mga outlet na nagbebenta unauthorizedly o illegally ng kanilang mga brand. No? At kung ikaw ay masaya pa rin ang dinidisplay mo dyan na ito pong mga substandard o mga generic na ito. So, sana naman din itong 2024 na ito, itong 2023 na ito, ay maraming natutunan yung mga kasamahan natin in terms sa substance ng Republic Act 11592. Okay, lalong-lalo na nga doon sa mga yung mga dapat na meron sa isang tangke, kailan natin matatawag na yan ay standard. Okay? Dahil alam natin talagang marami pa rin hindi sumasang-ayon yan sa exclusivity ng pag-refill ng tangke. Dahil ang gusto pa rin nila ay kung kailan at saan nila ipa-refill, ay dapat sila ang may control, which is yun po ang tinatanggal po sa 11592. Ang sinasabi na kailangan, it is only the authorized refilling plant of the brand ang dapat lamang, otherwise that is considered as an illegal activity. Okay? So, sa mga papasok pa lang din ho ngayon, pag-isipan nyo hong mabuti dahil sa negosyo pong ito, sabi nga natin, kinakailangan na laging tayo po may-ari ay laging nakaalalay, nakaantabay, dahil hindi na katulad nung araw na nakakapagbenta ka ng 40, nakakapagbenta ka ng 50 dahil nga rin sa mura at walang gaanong kinatatakutan. Ngayon hindi pwede, sinong bibili dyan, napakataas ng petrol mo, napakataas ng sulin mo. Pag hindi mo naman itataas, paano mo i-cover yung mga operational expenses natin? Diba? So, sa mga suki natin, ito po si Catering, no? Pagpasensya na ho ninyo sa ating po mga na minsan hindi ko na ho kayo nasasagot. Dahil tayo rin po ay kabahagi ng operasyon, magde-deliver po tayo ng tangke. At hindi sa lahat ng pagkakataon ay meron po tayong magandang ibabalita o may mga importante tayong ibabalita sa inyo. So pag wala naman, ay hindi naman kasi panghanap buhay itong channel ko ito Tamang pag wala tayong magawa, tayong kausap, kayo ang kausap ni Catering. So, yung pong mga safety tips na binahagi ni Catering sa inyo,
huwag niyong kakalimutan. Ugaliin ho na basahin ang tatak ng inyong tangke at kinakailangan, yun din po ang o-orderin po ninyo. Okay? So dalawa po ang klase po ng valve ng tangke, may diesel pack at merong Beroskas. Yung pong diesel pack, kung mapapansin ninyo, yung pong ibabaon lang po sa ibabaw ng ulo ng tangke. Yun naman pong Beroskas ay yun pong isinasaksak, ayan, sa tagiliran noong valve ng tangke. Yung Beroskas o yung crown type, kung makikita mo, yung parang lata ng parang tansan yung ibabaw, yun po yung Paul valve. Hindi yung Petron na nga yung tangke mo, kung mo Beroskas, o orderin mo pa rin ay M-gas. So mag-iingat po kayo kasi sinabi nyo yan, mawawala po yung tangke ninyo at papalitan ng mga pasabog o goodbye word na tangke. So siyempre, doon pa rin po tayo sa mas ligtas na klase ng tangke. Huwag nyo tangkilikin ito pong mga unbranded. Ibig sabihin ng unbranded, wala hong nananagot na kumpanya na trademark doon sa tangke na yan. Yan po ay hanggang sa tumanda na, hanggang sa magkabutas na lang yan, paiikutin po yan sa merkado nito pong mga tangkero na yun nga, liban sa alam natin na walang kakayahang panatili o comply doon sa requirement na itinatadhana ng Republic of Philippines. Dahil unang-una na lang ang requirement po sa pagtatayo ng isang LPG shop, kinakailangan may showroom ka ngayon. So mga suki, the mere fact po na walang showroom, magduda ka na sa operasyon ng iyong LPG supplier pag wala siyang showroom, kasi ang requirement, kinakailangan may showroom at doon ipakikita kung ano po yung mga brand na inauthorize lamang po. Kaya sa mga suki po na minsan parang feeling naaangasan kay catering na pagka ini-educate natin dahil pipilit pa rin nila yung gusto nila na basta Beroskas, kasi nga naman daw yun at yun lang din naman daw ino-order ng niya sa mga sa LPG-han, okay naman daw. Okay nung araw dahil hindi tayo naging ngayon hindi naman ho pwede na okay na yung inyong generic basta palitan natin ng brand. Hindi po, dahil namumuhunan po tayo, napakamahal po ng mga tangke na yan, napakamamahal po ng mga tangke na yan. Kanya ho mahigpit po na sinusuri natin yung kalidad po ng tangke ni Suki. So kapag ka ang Suki, ang tangke ni Suki ay dangerous na, yung kanyang physical condition mapanganib na, hindi na ho talaga tatanggapin ni outlet yan. Bakit? Dahil unang-una hindi na rin tatanggapin ng ating brand supplier yan, no? Ang tinatanggap lang ho nila yung mga swappable na condition. Paano naman po yung mga tangke na yon? Pwede nyo pong ibigay pa rin kay outlet o ibenta nyo kay outlet sa junk price at ibibigay niya rin po ito o ibebenta niya rin po ito doon sa mga brand supplier na tumatanggap po ng mga yan, dahil dadalhin na po nila yan sa melting plant para ito po ay i-ano po uli nila, no? Tunawin at ihalo sa paggawa po na naman ng mga tangke. Pero po kung yan ay paikutin, hindi po. Talagang tatanggihan si Catering, napaka-stricto niyan. Kung stricto po ang ating brand supplier, mas stricto po ako, no? Yung kaparaanan na yan, masakit man sa pero yan ay obligasyon natin para mas lalong tumimo sa isipan ng mga customer na sila man din ay may obligasyon na ingatan yung tangke nila at sumuri ng mga tinatanggap nilang tangke. Okay? So, ang general rule, kung ano po yung brand yung tangke ninyo, dapat yun lang din po ang o-orderin po ninyo. Not unless kung kayo po ay nakikipagkasundo na iswap yung inyong brand into another brand, which is also an acceptable practice at I encourage din po yung mga yan.
Pero kung palitan ho nila yan ng mga binura, alam nyo na kung anong klase ng operasyon ng inyong outlet. Nakamura po kayo, pero babalikan naman po kayo ng isang legit outlet dahil i-charge ho kayo niyan. Dahil unang-una, hindi na siya brand, kundi generic na siya. Dahil nga yan, binura mo na yung kanyang original na market identity or trademark identity. Wala na po siya. Ulit-ulitin po natin na naman na every time po na kayo po ay magtatanggal po ng ito po ay samot-sari po nating binabalikan po natin yung mga ano natin, no? Pag magtatanggal ho kayo ng regulator ninyo doon sa inyong tangke, siguraduhin po ninyo na nandun po yung gasket, okay, doon sa nozzle nung regulator. Otherwise, sisingaw po yan. Okay? So, sa mga tangkero, as much as possible, ay hindi po tayo nagre-repair ng mga regulator dahil sa rule yan po ay mga disposable naman po yung mga yan. Isipin po natin na sa ating laxity ay pwede pong tayo po ay maging sanhi ng ay malaking sunog dahil po sa pagbabaliwala natin o pag-bypass natin sa mga safety protocols. Kanya every time mo na, hindi lang every time na tayo magpapalit ng rider, at lagi ho nating pinaalalahanan ang mga rider na lagi pong magsagawa ng bubble check or safety inspection, safety check sa mga sa compartment, sa tangke, sa hose, sa gas pipe ng kanilang gas stove. At yan ay bilang moral duty, professional duty, obligation natin as an owner, as a practitioner, as a people in the business, okay, na nandito sa business nito. So muli po ay papasalamat po tayo sa pong may kapal at 2024 na naman po. Sabi ko nga ay pangilang taon na rin po natin sa industriya, batang-bata pa ho tayo, ma-agresibo pa ho tayo, at hindi ho natin papayagan na tayo po ay gapiin ng mga illegal na yan. At kung tayo man po ay mag-illegal, sabi ko nga better find another job than being part of an illegal activity. Hindi man perfecto yung ating outlet, yung ating showroom, hindi man perfecto yung ating operasyon, pero ang pinakaano po natin ay magbenta ng mga tangke ng naayon po dun sa tinatadhanan ng Republic Act or yung pong sa standards ng Republic Act 11592. Okay, so sa mga kasamahan po nating mga tangkero, wag ko kayong magsawa na mag-market. Okay, wag ko kayong magsawa na mag-initiate ng mga paano tayo makakakuha na naman ng panibagong customer. At alam ko na masaya kayo dahil nung December at Christmas, mapa-brand, mapa-generic, ay marami po kayong mga naging benta. Well, hindi natin tinatanggi kahit pa paano si Catherine. Medyo maganda naman ang benta natin ng mga huling araw ng December, araw ng December 2023 dahil dyan ang dami pong nagsipagbilihan ng brand kaya ito pong mga nagmamayari ng brand, nakita naman ho ninyo napakamahal ng tangke, sana naman ingatan po ninyo yan. At sa mga kasama nating tangkero na nasa illegal activities pa rin, mag-ingat lamang po kayo, at siguro tingin-tingin din po tayo ng ibang mga opportunities, sana naman po tayo nandyan pa rin sa pag-i-illegal na yan. Okay, so Happy New Year, no? Sa ating kapatid dyan sa Santa Mesa, yung AEB at sa kanyang isang shop. Kumusta ang iyong benta dyan? At sa ating mga kasamang tangkero dyan sa Laguna, sa Camarines Sur, sa Davao,
sa mga panig ng Pilipinas na sumusubaybay kay Katuring. Ayan. So, pagpasensya na niyo, minsan ang mga content na po natin is hindi na wala nang kaugnayan sa LPG dahil sabi ko nga sa inyo, hindi ko ginawa ito bilang hanap buhay, kundi bilang isang bahagi na rin ng libangan ni Katuring. Ayan, mabuhay po tayong lahat at shout out po sa inyong lahat. Ayan. Ayan, si Toti Kiamson. Hindi nakakalimot si Toti Kiamson ng Cavite. Maraming salamat, Toti. At ganun din sa ating mga lady tankers, diyan sa Camarines, sa Laguna. Alam nyo na kung sino po kayo. At sa iba pang mga nagtatanong dyan, pasensya na po kayo. Maraming salamat at mabuhay po tayong lahat.